So andyan yung mga tuog natin, malalaki na, mga 10 feet na. Ayan. So sana pwede nang mamunga, pero 3 years old pa lang po yung mga yan. So yan po, nandito tayo sa ilalim, hindi na natin abot. So ito yung pinakamalaki. Nung bumagyo, hindi sila natumba, hindi rin sila sa matibay sila sa bagyo. Pero kung titignan mo yun, kahoy nila parang ang lambot. Yun kasi mabilis silang lumaki. So dahil kulang dito, nagdagdag tayo ng 3, isa, dalawa, 3. Ito po. Nabagyo kasi itong mini pares natin, may natambang melina. So pag melina, hindi sila matibay yung ugat nila. So ito yung melina. Yan, ang puno ng melina. So ito dungon. So tuog, may nara, may ipil sa gitna ng mga nyog. So ito, papansin nyo ang lalaki ng mga tuog, sarap. Magandang pang shade tree. Ang problema, pag lumakas sila ng tudo-tudo, napakataas na puno. So ito yung mga 3 years old. Nung nakabili ako kay Marilio Barilio, yun, nakabili tayo ng 1 kilong seed dati. Mura niya lang nabigay. Kaso nga lang, nagka-pandemic, hindi natin na-dispose lahat. Saka madaming namatay, pero ito yung mga nabuhay. Ito kaya maliit to kasi namatay yung isa dito, pinalitan ko lang. So yun, nahahabol sila. So may mga supa doon, ipil, aklang gubat. Dito sa tabing bukid, may nilagay ako kasi nga maganda sila, magandang shade. Eto. So ito yung binablog ko palagi na nakababad sila sa tubig 2 months, 3 months. Kaya nilang makasurvive kahit nakababad sa tubig. So hilera yan. Ito tinanim ko nung last election kay BBM, nung nanalo si BBM. So more than 1 year ganyan nakataas. Nung tinanim ko ganyan lang kalalaki. So may siwang kasi, naglagay ako para dire-diretso. So yan, etong mga kasama nitong mga tuog, yung mga nara na yan, may nara, may mulawin, may mga ipil dito pero mabagal sila, may akleng gubat doon. So may mga tanim din ako dyan sa masukal na yan na kaong. So halos magkakadikit sila. Pero pag nag-summer, sana lang lilinisan kasi mahirap linisan ngayon. Lilitaw naman yan. So eto, mga tuog natin. Ito natumbahan ng bayog, bamboo, kaya nataganan. Tinanggal ko yung natumba dyan. Yun, nagpakita yung mga ipil. So eto po. So nag-a-adjust ang tuog pag nadaganan, hindi siya nakahanap ng sunlight, naghahanap siya, gumawa siya ng paraan kaya ang bilis na lumaki yung isa. So mahigit 1 year na yan, nung May 1 year sila. So eto, kumpara doon sa mga nakababad sa tubig, eto kasi natabunan na yung ilalim dahil nagawa kami ng mud pan, nilagay dyan sa ilalim yun, ito na lagyan ng lupa, mas mabilis silang lumaki kumpara sa nakababad sa tubig. So mas maganda pa rin ang tuog kapag nasa upland na medyo matubig. So eto, tatanggalin natin yung kawayan kasi madadaganan to. Ito native santol, bangkok na santol. So ayan, tuog. Ito kasi hindi nila alam yung mga tao dito
yun ano, ipil. So kung walang interest ang isang tao, wala, hindi siya ano, tinatabas lang yung puno. So kung matuto sila na magmahal ng kalikasan, mga native trees, makikita nila yung value. So dito dikit-dikit yung tuog natin, may ipil, may supa, akleng gubat. Pinagdikit-dikit ko dati ito kasi papunta na kami ng Maynila, hindi ko pa na itatanim. Papansin, nagkakadikit-dikit. Ito, dalawa dyan. So yan. Meron dito supa, ipil mayabong na tabi ng nyog, kaya kapag naano yung palatang ng nyog, nadadaganan. Kasi itong tawag yan, milina, nadaganan ng bumagyo. Mahina ang milina. So may ano tayo, may dungon. So yun, may mabulo tayo, kamagong. May isang ipil dito. So yun, binibidyohan ko lang para ma-monitor ko kung gaano sila kalaki yearly. Madodocument ko. Yung nara mabilis lumaki. Andun o nara. Ang problema sa nara, kapag nabagyo, malambot ang katawan. Saka lang matibay siya kapag malaki na. Kumpara sa sa tuog, typhoon resistant sila. Maganda pang shade kasi malalaking dahon, madaling walisan. Itong ipil malaki na. So dito wala pang nagkaka-interest dito sa atin sa bugay, kagaya ng magtanim ng native, pero meron daw nagpapadala ng buto sa Santa Maria ata, hindi ko pa nakakilala, baka member siya ng PNTE. So ayun, yung mga samak na yan tatanggalin natin yan. Kulang lang tayo sa time kasi ang purpose natin pag uwi, yung mother ko na may sakit, yan, may cancer, so yun ang inuuna natin. Tutuog. Ito yung yelo ang ang tatlo ata dati to ito lang nakasurvive kasi ito binabaha, pero madaling mag-drain ng tubig dito. Sayang, ang laki na so nilagyan ko na lang para ma-identify ng mga tao. Ito yung pinakamalaki atang dungon na naitanim ko. Ipag-compete siya sa mga samak, sa tuog. Eto, meron pa dyan, medyo mayabong lang yan. So makikita nyo parang ali siya. Yung mini native pares natin, mini garden naman yun nandyan, backyard garden. Eto mini pares. So eto, balak ko unti-unti kong pupunin ng native trees. Opo lang, mabilay ko itong lupa sa tita ko. So yun, pag nagka-budget tayo. So yun lang po. Bye bye po.